Binusisi ng Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng Department of Social Welfare and Development. Dito inilatag mismo ng kagawaran ang paglalaanan ng kanilang pondo para sa susunod na taon. Para sa detalye, alamin natin ang report ni Earl Tobias live mula sa Batasang Pambansa. Earl. Princess, 113 billion pesos o mahigit kalahati ng hinihinging 223 billion peso budget ng DSWD para sa 2026 ang ilalaan nila sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sabi ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, yan daw ay dahil nananatili pa ring flagship program ng DSWD ang 4Ps dahil sa direkta at malinaw nitong mga resulta. Kasabay ng patuloy na pagpapalawak ng 4Ps, iniulat ni Gatchalian na nakapagtala sila ng 12 million elementary graduates at mahigit 4 million high school graduates mula sa mga benepisyaryong pamilya. Katunayan, mahigit 39,000 din anya sa mga mag-aaral na naitaguyod ng 4Ps ay mga board examinee passer, habang nasa 93 examiners ang naging top-notchers pa. Kasunod nito, nakikipag-partner na rin ang kagawaran sa pribadong sektor para sa pinapagulong na ring programa na Trabaho para sa Bagong Pilipinas, kung saan matitiyak na magiging produktibong miyembro naman ng ekonomiya ng bansa ang mga graduate na 4Ps beneficiaries. Suportado naman ni House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing ang direksyon na yan ng 4Ps, lalo pat naitala rin mismo ng World Bank na direktang nakatutulong ang 4Ps sa 1.5% na pagbaba ng poverty incidence sa Pilipinas taon-taon. Kaugnay niyan, tiniyak naman ng kalihim na prioridad na rin nilang ma-regularize ang libo-libong DSWD contractual at job order employees. Yung 12,000 na binabanggit nyo ho, 4,000 to 5,000 niyan ang naaprubahan lang last month na maging regular na. And ang pangako sa amin ng DBM na patuloy nilang i-convert ang mga contractual positions into regular positions the moment ma-comply namin yung mga dokumento ng first 5,000. So hopefully when we get back to Congress next year, sana all 12,000 ay regular na. Bilang din sa responsibilidad ng DSWD, ito nga gumugulong nilang food stop program para maabot yung Walang Gutom 2027 agenda ng Administrasyong Marcos Jr. Kasama na rin dyan itong iniimplementa nila na pag-abot program ng DSWD. Yan yung programa na nakatutok naman dito sa pagsagip at pagkupkop sa mga homeless o palaboy-laboy na mapabata man o matanda para magkaroon ng panibagong buhay o kung sakasakali ay mabigyan ulit ng panibagong pag-asa ng kagawaran. Yan muna ang balita mula dito sa Kamara. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.